Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito?" At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan. At dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Anong pumigil kay Jesus para makagawa ng maraming himala sa kanyang sariling bayan? Ang hindi pagtanggap at hindi paniniwala ng mga tao roon. Nais ng Diyos na gumawa ng maraming mabubuting bagay para sa atin, at nais niyang dalhin tayo sa kaligtasan. Ngunit kung hindi natin siya hahayaang kumilos sa ating buhay, kung hindi natin siya tatanggapin at paniniwalaan, wala ring mangyayaring mabuti sa ating buhay. Tayo na rin ang pumili ng sarili nating katapusan. Kaya inaanyayahan tayo ng Ebanghelyo na magpakumbaba at matutong makinig sa ating Diyos. Maaring iniisip nating marami na tayong alam at marami na tayong kakayahan. Maaring totoo yan, ngunit kung wala si Jesus sa buhay, napakalaking kawalan iyon, at hindi natin mapupunuan ang kakulangang iyon kailanman sa sarili nating kakayahan. Pakinggan natin si San Ignacio ng Loyola. Gumawa na parabang nakasalalay ang lahat sa atin, at manalangin na parabang nakasalalay ang lahat sa Diyos.